Beautiful soul. Medyo minalatan. Libra, this reading is for you. This is Ate Imay from Japan. Tingnan natin ang iyong August 22 to 29, 2026. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bago pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Imay. Sa mga nagpa-personal reading, marami pong salamat. Kung gusto mo ng personal reading at energy mo lang talaga, gusto mo makuha natin, is punta lang kayo dyan sa pinaka-YouTube ko. Nahadyan po yung aking link o sa description below. I-message nyo ako sa Messenger FB o ilalagay ko sa screen ha. I-check nyo maigi para hindi kayo ma-scam dahil may nagagaya sa akin. General reading tayo, hindi personal reading. Energy reading po tayo. We have the 30, 34, 28, 22. Oh, yung dalawa 28 mo ah. Vice versa. Okay, meron kang Capricorn, 22, 28, 28, 34, 30, pwedeng may connected ka dyan sa, magkakaroon ka ng connection sa sa mga number na yan or connected ka sa number na yan. Okay? Meron kang Capricorn, Sagittarius, Libra. Connected ka sa kanila or magkakaroon ka ng connection sa kanila. Okay, Libra. Okay, nandito ka sa sitwasyon mo na medyo magkakaroon ka ng mga decision making o magkakaroon ka ng mga multiple choices in life. Pwedeng nandun sa point na yun, ano? Kung saang aspeto ng buhay mo yan. Relasyon man yan, trabaho, decision making, pera, finances, o mga bagay na pagpapasyahan. Pwedeng sa iba sa inyo. Kung ano man yan, no? May mga multiple choices o magkakaroon ng mga pagdidesisyon o kailangan desisyon na sa iba sa inyo is magkakaroon ng mga pag-aalinlangan. Pwedeng magkakaroon ka ng pag-aalinlangan sa isang lalaki or sa isang mas matanda sa'yo or sa isang mas bata sa'yo, kung sino man sila. Kasi magkakaroon ka ng questioning, quarrel or quarrels sa isang mas bata sa'yo, kaedad mo man siya, o tsaka isang lalaki. At may matanda rin ako nakikita, no? Yun. And then also, pwedeng sa iba sa inyo is magkakaroon ng mga pagpaparaya. Pwede ikaw yung magpaparaya or may tao magpaparaya sa'yo. Andin yung separation. Marami kasi ibig sabihin when it comes to a separation. Pwedeng separation for a while, for better, or separation na magdi-distance lang. Pwedeng nahandol sa point na yun, ano, sa iba sa inyo. May mga sitwasyon pa rin na maaring mahata ka ng nakaraan o ng sitwasyon mo, or pwedeng may mga tensyon na hindi pa ganun ka totally na nare-resolbahan. Pwedeng nahandol sa point na yun, ano. And nandito rin yung point na merong tao doon sa retirement situation, maraming ibig din kasi sabihin when it comes to retirement. Halimbawa, may tao na gusto niya, they want to retire sa trabaho niya, sa relationship niya, or sa connection. Ikaw ito, or someone who's connected sa iyo. Nagpupo. Diba? Kailangan nagpupunas din si ate. Yun. And then also is, meron akong nakikita na kasi someone want peace eh. Alam mo yung point na maaring ayaw ng gulo, ayaw ng away, o syempre lahat naman tayo gusto natin ng peace, ano? Pero maaring sa iba dito, di sana apology, or may gusto mag-apology, or ikaw ito, or andun yung point na syempre ayaw mo lang din ng struggle, or gulo, or kung ano man yan, ano, sa iba sa inyo. Handito rin yung point na magkakaroon ng mga gain of wealth, abundance situation, but come to sa mga sitwasyon na yun, halimbawa sa pera mo, mas magiging busy ka ngayon, mas madadagdagan yung trabaho mo, yung oras mo, pwedeng nga sa point na yun, basta may mga gain of wealth ako nakikita sa iyo, or pwedeng manggagaling yun sa isa do sa mga nabanggit ko, sa matanda, o sa lalaki, o sa mas bata sa iyo, ganyan, sa iba sa inyo, pwede na doon sa point na yun, sa iba. And then also, handito rin yung point na may mga negosyo ba kayo? Siguro may mga, kung sa negosyo mas magiging okay siya, o kaya sa finances mas nakikita ko rin maganda. Kung may mga business, nandun din yung point na yon na maaring kung gusto niyo ng business, maaring doon ka sa point na nalilito ka, pero pwede kasing dalawa yung gawin mo, no? Halimbawa, may trabaho ka, pwede ka pa uli na mag-business or kung ano pa yung pagkakaperahan na gusto mo. O kaya may business ka na, pwedeng maging dalawa siya sa iba sa inyo. Kumbaga may pagkakakitaan pang iba na nakikita ko sa iba, no? O kaya maybe you are thinking talaga na gusto mo magtayo ng business para sa iba. I-pursue nyo kasi why not, diba? Kasi nakikita ko naman na magiging maganda naman yung inyong
situation this time sa nakikita ko dito. Sa iba baka gusto niyo na mag-retire kasi gusto mo na talaga na mag-business pero nag-aalinlangan ka. Kumbaga, hindi naman if ever na gano'n ha, okay lang naman na mag-stay ka muna, 'di ba? Mag-stay ka muna tapos kapag sa tingin mo is okay na yung lahat, tsaka ka mag-ano, kung gusto mo lang din naman, no, mag-retire. Pero pwede naman siyang pagsabayin sa nakikita ko dito, sa iba. Okay, bari nakakita ka ng mga repeating numbers or connected ka sa mga number na ito, ibig sabihin is your angel try to connect dahil may gusto siyang sabihin sa iyo. Okay, 1551, ano lang to oh, tatlo lang. Okay, nandito yung sitwasyon na may mga alignment situation. Ibig sabihin, may mga, ano yan, may mga situation na makikita mo kung sino yung talagang totoo sa'yo or i-align ka sa mga tao na para sa'yo. Yan, mas makikita mo yung, ano mo, yung paligid mo this time. Yun ang nakikita ko dito. Magkakaroon ka ng clarity or basta magkakaroon ka ng awakening sa mga bagay na mga tao nakakonect sa'yo o sitwasyon na nakakonect sa'yo. Yan. Yung mga tao, makikita mo sila. May mga bagay ka na madidiscover or maaaring madidiscover mo na ay ganito pala siya, ganyan pala siya, ay ayaw niya pala nito, ay ganito pala ano niya, mga ganong sitwasyon. And then also, we have the 18 and the 99 yan. So, limitless potential yan. Ibig sabihin is may mga achievement, success, at kasaganaan. May luck ako nakikita sa'yo. Ibig sabihin is you will enjoy the reward of success, of your success dahil sa effort na ibibigay mo doon. Yun. And handun yung point na magkakaroon ng pagre-resetting kung sa aspeto ng buhay mo kasi we have the 0-0, no? Yan, magkakaroon ng pagre-reset. Halimbawa, magbakasyon ka, mag-holiday ka, resting time ka, malayo man o malapit yung bakasyon na yan, magre-relax ka, maaari magre-reset ka ng iyong energy or yun ng power mo kasi we have the power din. Sa nakikita ko dito, may mga sitwasyon naman para sa iba na magkakaroon na ng finish line. Kumbaga doon sa success and victory happen or coming para naman sa iba. Ibig sabihin, may mga hardship and difficulties na maaring magkakaroon na ng katapusan dito kasi di sa limitless potential sa iba. Sa iba is siguro mas magkakaroon ka ng reclaiming your power na doon sa point na yun. May mga releasing situation or makakalaya ka sa isang sitwasyon, pwedeng doon sa point na yun. Kaya handun yung 0. When it comes sa makakalaya, halimbawa, tapos ka na magbayad nito ng utang o tapos ka na maging single, tapos ka na sa may asawa mo kasi nag-separate na kayo o kaya naman, kung ano may mga bagay na ganyan na, no, na mag-i-end at may magsisimula. Yan. Kung magkahiwalay kayo, baaring kung baka gusto niya bumalik sa'yo, pwedeng gusto niya ng resetting. Sa iba sa inyo, magkakaroon ka ng resetting sa sarili mo. Ganyan. May mga new beginning happen into your life. Or pwede rin kasi na may mga makikipag-usap, makikipagkasundo, or may mga union situation happen into your life. Pwede magkakaroon ng ganyan sa iba. Okay, 1551, hold your vision. Manifestation, abundance, money, dreams, vision, and prosperity. Focus on the good and maintain your concentration on the outcome you desire. Think positive. It's time to put your faith and time into your ideas and pursue your goal with all your might. You have such a beautiful, courageous, and brave spirit. Also, this is also the completion, no, the beginning. Ibig sabihin, with the 1551 din kasi is kailangan mo daw na kontrolin yung control at balance daw, yung lahat ng aspeto ng buhay mo to complete the situation or yung mga completion situation. May magkaroon ka lang din daw ng pagpaplano na careful, tsaka evaluate yung mga bagay na dapat evaluate. Kasi andun na si Tututu, diba? Kumbaga, evaluate yung mga bagay o mga dapat na gawin, actionan, mga ganyan. Energy. Kasi like may success and victory. Okay, energy. When it comes sa iyong energy, sa energy mo is may mga action and movement ako na nakikita sa iyo. Siguro may mga bagay ka na tatapusin this time. Magbibigay ka talaga ng effort sa mga bagay o sitwasyon na kailangan mong tapusin. Or halimbawa, may mga unfinished business ka o kaya is may mga struggle na situation kung saang aspeto ng buhay. Maaaring nandun ka sa point na aayusin mo na ito at mag-a-action ka na.
Andito rin yung point na baka nga may travel yung iba, malayo man yan o malapit. Sa iba naman sa inyo is may mga sinihintay daw kayo o may paghihintay na magaganap. Maraming action, movement, decision, tsaka marami ka ring iniisip para sa iba or maraming gumugulo sa isipan mo this time. Pwede sa iba is ganun ano, sa nakikita ko dito. Or baka busy ka lang din kasi baka marami kang ganap or marami kang gagawin o marami kang naiisip na gusto mo aksyonan at gawin. Pwedeng na doon sa point na iyon. Yun na. Sa energy mo, okay naman siya kasi handun yung motivation mo sa lahat ng aspeto ng buhay mo. Alam mo yung focusan mo eh. Handun yung lakas mo o yung strengths mo. Kumbaga, handun yung stability, handun yung determination mo sa mga bagay o sitwasyon mo na gagawin mo talaga. Yun nga lang, siguro baka busy ka lang o marami ka lang talagang iniisip this time. Pwedeng na doon sa point na yun. Marami lang gumugulo sa isip mo. Pwedeng na doon sa point na yun. Yun ang nakikita ko when it comes sa iyo energy. Baka sa iba naman sa iyo is baka busy nga kayo o kaya naman is may mga tao na ayaw sa iyo o kaya naman is sa iba sa inyo is may mga kaguluhan eh, no? May mga kaguluhan o hindi pagkakaintindihan na magkoconnect ang trabaho or pera. Pwede na doon sa point na yun, no? Pero tingnan natin yung pera mo mamaya. May mga pain pa rin kahit na ano, may mga pain ako nakikita sa iyo. Tingnan natin ang parating sa iyo. The world and the world, oh. Loka. Parating sa iyo. Oh, dahil tao. Okay, parating sa iyo. Meron akong dalawang bata na nakikita na maaari magkakaroon ka sa dalawang mas bata sa'yo or kaedad mo to, no, sa nakita ko sa iba sa inyo. Yan. And then also, mayroon din ako isang lalaki. Pero yung lalaki na, dalawang lalaki actually, no, isang mas matanda sa'yo or isang medyo masculine person. Babae man siya o lalaki, siguro ano siya, hindi ko alam kung ano siya, kung sabi ko sana jowa, no? Kung boyfriend or girlfriend mo ba siya, yan. Babae man siya o lalaki. Magkakaroon ka ng connection sa kanila. And then also parating sa'yo, ang nakikita ko sa'yo dito is, may, tulad ng sabi ko kanina, may mga pain ako na nakikita sa'yo, no? Yan, maaring nandun sa point na baka sumama yung pakiramdam mo sa nakikita ko dito. Maaring sumakit yung tiyan mo or bandang tiyan mo or gitna ng katawan, baka sikmurain ka, kung ano yung mainom mo, makain mo, o kaya naman is LBM, o kaya naman is kung babae, menstruation, basta may pananakit. O kung may sakit kayo, syempre, ingatan nyo na lang din yung sarili nyo, no? Sa nakikita ko dito. I-remedy nyo, or baka naman may tao na malapit talaga sa'yo na medyo may problema or mananakit yung bandang tiyan niya or bandang gitna ng katawan. Ingat na lang din. Andito rin yung point na magkakaroon ka ng disappointment sa isang tao na mas may edad sa'yo. Or pwede makakaramdam ka ng sadness pagdating sa kanya. No, nandun yung point na yon. Sa iba naman sa inyo is makaka-receive ka raw ng gift, pagmamahal, tulong, or ikaw ito sa kanya, vice versa. Yun. Sa iba naman is meron ako nakikita na someone want to commit eh. Someone want to commit. May bibiling ka? May iba dito, either may bibiling ka o may pinag-iipunan ka kasi may gusto kang bilhin. Parang nandun sa point na yun. Yun na nakikita ko dito. Kasi may pagbili. Ako nakikita. Sa iba sa inyo, hindi ko alam kung makaka-receive ka ha. Meron kasi ako nakikita na valuable things na hindi ko alam kung naka-receive ka ba or ikaw mismo bibili ka ng relo. Parang may relo akong nakikita. Hindi ko alam kung ano yun eh. Pero parang relo yung nakikita ko na part na yun sa nakita ko. O baka makaka-receive ka or bibili ka or you thinking no, na gano'n na situation. Basta meron ako nakikita na parang may pinag-iipunan tapos parang may gustong bilhin.
para sa iba or may pagkakagastusan. Pwedeng na doon. And then also is magkakaroon daw ng may mga pag-uusap related to pwedeng teka lang pwede rin kasi yung relo na nakita ko is pwede rin siya related to a time, oras, no? Kaya din siguro lumabas. Para siguro sa iba, yun yung oras na sinasabi na kailangan mo i-manage yung oras mo sa iba or kailangan mo talaga na mag-focus sa mga layunin para hindi masayang yung oras mo. Pwedeng doon sa point na yun na sa iba kasi magkakaiba kayo. And then, sa iba, may mga pag-uusapan kayo related to a territorial, maybe or may mga sitwasyon na need to recover na related to a territorial or mga connection na kailangang ayusin, no? Mga ganun. Kasi may struggle and disagreement kasi ako nakikita. Hindi ko alam, sana wag naman, pero habaan mo na lang din yung pasensya mo, no? Sa nakikita ko dito. Yun. Kasi may mataas ang ego, merong mga tensyon or may mga pagkainis o pagkairita na pwedeng maganap o mangyari. Kaya medyo, kung ako sa'yo, habaan mo na lang yung pasensya mo. Yun ang nakikita ko sa'yo. May paghingi ng tulong? Hingi ka ba ng tulong o may taong hingi ng tulong sa'yo? Uy, ang dami mong 9. Tatlo yung 9 mo. 9, 9, 9. Diba? Sabi ko sa'yo eh. Pero tatlo lang siya eh. Dapat 4. Dapat iwasan. Tumalun agad. Ang bilis naman. Okay, dapat mong iwasan, Libra. Iwasan mo, syempre iwasan mo yung mapanghinaan ka ng loob, ganyan. Iwasan mo yung mga tao na hindi kayo magsi-same page. Iwasan mo na pabigla-bigla ng mga bagay o sitwasyon sa buhay mo. Kahit sa panalita mo, ingat ka sa mga decision making mo, action, movement, iingat ka lang din. Basta, huwag pabigla-bigla. Iwasan mo yung mga tao na disloyal. Kung ikaw disloyal ka, iwasan mo din yung mga tao na lilinglangi ka o may mga pandaraya, iwas ka. Basta trust your intuition dito. Siyempre, if ever na may mga matitigas ang ulo, kung ikaw matigas sa ulo mo, bala ka sa buhay mo. Sabay ka, o kaya iwasan mo lang yung mga ganun tao. Kung nagsusugal-sugal o may mga pagsusugal o mga taong ganun, siguro ingat ka na lang din yan. And then also, be responsible, no? Huwag kang maging irresponsible, kumbaga wag mo nga hayaan yung sitwasyon na ma-stagnant ka doon. Yan, yung tamarin, isa rin yun sa iba sa inyo. Tapos, yun lang, kung may mga dapat kayo na i-recover or need to success, gawin nyo yun sa nakita ko. Keep moving to reach your goal. Hanggang din kasi yung point na alam ko na alam mo sa sarili mo paano maiwasan yung mga worrying, anxiety, stress, or alam mo sa sarili mo kung paano ka magpo-force sa mga bagay o sitwasyon mo this time. No? Siyempre, sometimes you need to speak out din o magsalita ka, magbigay ka ng opinion mo, ng mga gusto mong sabihin in a good and a nice way. Sometimes din nandun yung point na kailangan mo talaga na imulat yung mga mata mo kung ano mga dapat na gawin mo sa buhay mo, no? Yan. Magkaroon ka ng kamulatan. Try to control and balance any situation into your life. Ingat sa mga salita, no? Decision. Gamitin mo yung mind mo at saka yung intellect mo when it comes sa mga pursuing situation, sa mga gagawin mo sa buhay mo, ha? Yung mga taong arugante, hambog, mayabang, kala mo kung sino, kala mo, basta yung mga ganon, iwas ka na lang. Kung ikaw yun, iwas ka. Love, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya. Sana? Love po ni Libra. Vice versa, energy reading tayo. Hindi mo personal reading, ito. Okay. Kung single ka is maaring may tao na may sikretong may gusto sa'yo or pwede rin naman na nakakausap mo siya or pwedeng itong tao to is kilala mo na talaga para sa iba sa inyo. Pero bakit may ibang tao? Pero if this is not you, is you need to see the fact ng relasyon na ito ha bago ka makipag-commit. Pwede rin kasi na na may konting struggle or may balakid no dito sa situation.
Okay, sa mga nagkahiwalay diyan, sa mga nagkahiwalay, ang nakita ko dito is, oo, nagkaroon ng paghihiwalay kasi wala, nag-struggle na rin kasi yung situation ano, isa dito naging makasarili talaga or sakim. Kumbaga nahando rin yung point na maaring nandun yung point na naging controller 'to o naging controlling sa relationship, ganyan, o naging matigas 'no, nandun sa point na yun, ako nakikita dito. And then hindi ka naman niya nakakalimutan or vice versa kasi andun yung point na naiisip o nagkakaroon siya ng reminiscing from the past situation. Puwedeng andun din yung point na napag-uusapan ka nila o lumalabas ka sa mga usapan nila, puwedeng nandun sa point na yun 'no, sa nakikita ko ito. Pero nag-aano siya ng apology or forgiveness, eh, 'no, sa nakikita ko dito, eh. Ay, may taong ano, oh, may babaeng ano sa'yo, may masamang pakay or may dark thought itong may babaeng, sabihin ko na, may babaeng may dark thought sa'yo. Babae. Sa iba siguro lalaki to, pero dito kasi babae yung nakita ko. Oo, babae. Mas ahead yung babae. Yun, pwede nagpapalipad hangin sa sayo, or pwede nag-iisip siya ng masama sa'yo, or pwedeng itong tao na to talaga is, ano siya, handun yung pagiging masungit, handun yung pagiging bossy, handun yung pagiging controlling, handun yung pagiging, basta babae, basta medyo masama, hindi maganda yung energy niya. Yun. And then also, sa mga in a third party relationship, yes, meron naman ako nakita. Matagal na to. Sa iba sa inyo, matagal nang may sikreto ang isa sa inyo. Sabay ganun. Yun, matagal nang may sikreto ang iba sa inyo. Siguro hinihintay mo lang siguro kung sino ihiwalay, ano, pwedeng nandun sa point na yun. Well, your choice dito. Malihim din kasi yung isa sa inyo eh. Yun ang nakita ko dito. Okay, kung kayo naman is walang third party relationship, maaring dalawa, pareho kayo or isa sa inyo talagang ginagawa niya ang lahat para mapasaya ka lang or talagang ginagawa niya lahat pagdating sa connection na to o sa relasyon na ito. Napaka-patient at giving talaga yung isa sa inyo, no? Sa nakikita ko. Parang nahando sa point na ibang-iba siya sa nakaraan. No, ibang-iba siya sa dati mo na doon sa point na yon. Matatag, stable naman yung relationship, you feel at peace na doon sa point na yon. Kumbaga nahando naman din yung point na nagkakaroon kayo ng mga bagong pagpaplano or mga nagkakaroon ng mga bagong pananaw sa kinabukasan, pwedeng nandun sa point na nandun yung partnership nyo bilang connection sa relationship na ito, no? Sa nakikita ko dito. Ang hindi ko lang maintindihan kung maaaring isa, dalawa, or tatlong tao or more than maybe para sa iba na maaring may mga masasabi pagdating sa connection na ito. Siguro sila yung mga tao na against or ayaw nila sa'yo o ayaw niya dun sa kapartner mo. May nakikita akong ganon. O ayaw niya sa'yo sa side niya o sa side mo, ganon. Oy, 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 oy. Doon, anak. Punta ka na doon kay Bibi. Tingnan natin iyong money, trabaho. Bibi. Pinapalabas na kasi yung kapatid niya, kaya nagpupunta siya dito, tinatawag niya. O yan na, lumabas na. May session sila dun. Session. May tinatrabaho siya doon na kutkutin yung baraha. Dami na nga niya nakutkut, ilang box na. Ay, Diyos beyo. Anak. Okay, sa mga walang trabaho dyan, sa mga walang trabaho ay magtiyaga ka, magtiis ka. You need to fight when it comes sa habaan mo yung pasensya mo. No? Ganyan. Habaan mo yung pasensya mo kasi maaring merong dalawang opportunity na darating sa iyo. Habaan mo yung pasensya mo kasi makakita ka naman. Okay, sa may mga trabaho dyan. Sa may mga trabaho, hindi ko alam kung napaka-hard nung trabaho mo or may mga painful or baka pagod lang talaga o nakakapagod, ano. Siyempre, may mga times lang din na na-imbalance ka. Kanya, may mga times na may nagkakaroon talaga ng chaos. Natural din naman yun sa trabaho. Kasi sa'yo ko to nakita. Pero kahit na ganun nagaganap o nangyari, ang haba din talaga ng pasensya mo pagdating sa mga kasamaan mo sa trabaho or kung ano man nagaganap dyan, ano. Yan, kung may magkakaroon ng chaos, medyo mahaba talaga yung pasensya ng iba. Kumbaga, kinakaya mo rin naman.
hindi ka rin naman gano'n ka-ano, kumbaga you putting a guard din naman sa sarili mo or kinakailangan ano, 'yan para hindi ka rin maabuso ng iba or hindi kumbaga hindi ka nila kaya-kayanin kumbaga do'n sa point na 'yun. Sa pera mo naman ang nakikita ko sa'yo dito, kahit papaano nakakayanan mo yung situation mo 'no, kumbaga maaaring may mga hinihintay ka this time or talagang may binibigyan ka talaga ng hard work, ng effort pagdating sa pera mo, nandun yung point na yun. Yun lang, minsan may pasaway effect ka, 'di ba? Minsan nai-imbalance ka talaga pagdating sa pera mo, ganyan. Kahit na nagkakaroon ka naman ng pagtitiis o pagtitiyaga pagdating sa pagkokontrol ng pera mo, may mga times lang siguro na nai-imbalance ka. Siguro lang baka may tinutulungan ka o may binibigyan ka talaga ng pera o may pinagkakagastusan ka talaga, no? Kaya medyo mahabaan mo pa rin din yung pasensya pagdating sa pera sa nakikita ko dito para mas maging maganda yung situation. Hindi porket may darating na abundance, eh, magiging walas ka. Okay lang naman kung may mga papasukin ka na investment, okay lang yun kasi we need to sacrifice pagdating sa mga investment situation, lalo na kung magtatayo ka ng mga negosyo, malaki o maliit yan, di ba? Okay lang yun kasi mababawi mo naman yun, no? Sa nakikita ko dito. But still, darating yung time na magkakaroon ng mga recovery or increase when it comes sa money mo. Sa nakikita ko dito, no? Kasi handun din yung point na paghihintay. May parating na recovery and increase or happiness ng material sa iyo. Kumbaga, there's a new horizon situation. Ano? Masakit ba likod mo? Batok, balikat, balakang? Okay ka lang? Medyo i-remedy mo siya, no? If ever ako nakikita sa'yo. Yun. Arigato naman say God bless.